So hi guys, welcome back again to my channel. It's me, Jonel Sunga, of course, no. So guys, quick vlog lang yung gagawin ko for today kasi nagmamadali ako, papasok na ako sa trabaho. Kasi if napanood nyo yung previous vlog ko kung paano nga ba mag online registration sa Security Bank debit card. Easy online access sa kanilang card. Kasi na dumating na yung aking yung card. Actually, hindi siya dumating. Pinick up ko siya sa kanilang bank. So, this is my card. So, ito yung card niya. Ayan, na-customize yung kanilang card. Meron siyang name na nakalagay sa ibabaw. Sa ilalim, tapos, parang iba na yung itsura nila eh. Iba na yung itsura niya, compare nyo before na color blue, kulay. Pero ito is more on, may pagka-light, tsaka dark blue, ganon. So, iba na yung itsura niya. So, ito na nga guys, ibablog ko lang to kung paano ko to nakuha. Kasi ang first step na gagawin nyo is, siyempre, kailangan nyo muna mag-online registration. Meron akong step-by-step procedure kung paano nga ba yung online registration para sa kanilang debit card. I-link ko na lang sa baba yung aking vlog para mapanood nyo yung step-by-step procedure para sa kanilang easy savings account opening. Okay? So, yun yung unang-unang step nyo bago kayo pumunta sa kanilang pinaka-physical bank. And then, magme-message sila sa inyo na-approve na ang inyong application. And then, kapag nag-message sila sa inyo, kasabay nun is yung after mga 1 to 2 days, magme-message ulit sa inyo, sa inyong ginamit na mobile number, kung pwede nang kunin yung ATM. Ayan. ATM card. So, ayun na nga, kinuha ko na siya. Ang dito kasi sa Valenzuela, sa amin, ang pinakamalapit is Barangay Karuhatan branch. So, pwede naman siyang for delivery. Ilalagay nyo lang yung address nyo dun sa kanilang online registration para sila na yung mag-deliver. Pero, expected na medyo matagal yun. So, yung delivery. Compare nyo sa pick-up. Kasi pag sa pick-up, 1 to 2 days lang. Pag delivery, aabot ng 5 to 7 days. So, much better if kung kaya nyo namang mag-pick up, kayo na lang kumuha ng card. So, ayun nga, andito na yung card ko. Ayan. So, ang ginawa ko doon, siyempre, pumunta ako sa physical bank and then, pumunta lang kayo sa customer service, pipila lang kayo, and then, ang ginawa nila is, yun, ipe-present mo lang, at tatanungin muna nila kayo if paano kayo nag-register, if online registration ba or yung physical registration. So sabi ko online registration, kinuha lang nila yung aking ID. Make sure na yung ID na ginamit nyo is yun yung ipapresent nyo. So yung ginamit ko kasi is passport. So kinuha nila yung passport ko and then siguro mga few minutes nagbigay sila ng form. Kailangan pirmahan ko daw yun ng 3 specimen signature. Make sure guys na yung specimen signature nyo is magkakapareha. Kaparehas ng signature nyo na ginamit nyo sa online registration kasi may signature dun sa kanila online registration niya. Online registration. So, pipicturean nyo yon. So, kailangan yung pagpunta nyo sa physical bank is magkakaparehas yung 3 signature sa online registration tsaka yung 3 signatures dito sa kanilang form na binigay. After nun guys, pipicturean nila kayo, hindi siya for ID purpose for documentation lang. Pipicturean nila kayo, tatanggalin yung salamin nyo, yung earphone nyo, lahat ng mga paraphernalia sa mukha nyo tatanggalin nyo. And then kapag napicturean na kayo guys, yung ID na binigay nyo, photocopy nila, magsasign ulit kayo doon ng 3 specimen signature, 3 signature na magkakamuka. And then after nun guys, meron ulit isang form, na yun, puro signature lang ang gagawin actually. Wala ka namang ibang gagawin kasi nga nag-online registration ka na. So, a total of 8 signature. Kailangan yung 8 signature na yon is magkakamukha guys. Para hindi na sila mahirapan. Or, make sure na kayo nga yung pumirma dun sa online registration na signature. So, ayun guys, ganun lang yun kadali. Umabot lang siya ng almost 5 minutes. Parang wala pang 5 minutes, nakuha ko na eh. And then, kapag binigay na yung physical card nyo, itong ATM card, pwede na siyang i-activate. Activation, guys, madali lang din. Ang unang gagawin nyo lang is, pupunta kayo dun sa kanilang automated teller machine and then ilalagay nyo yung card. And then, pagkalagay nyo, may option dun na generate new PIN. Yun yung i-click nyo kapag bago pa lang or bagong i-activate nyo pa lang yung card nyo. So pag kinlik nyo yung generate new PIN, may lalabas na kumbaga mag-send sila ng OTP dun sa number na nilagay nyo sa registration, online registration. So, make sure na active yun. Kumbaga, make sure na
naka-open yon dahil real time na magsesend sila ng OTP. So once na nakapag-send na ng OTP, i-input nyo lang yung OTP dun sa machine and then yun, pwede na kayong mag-change ng PIN. May option dun na change PIN. Kumbaga ilalagay nyo yung PIN na pwede nyo, gusto nyo gamitin. Make sure na ano lang, yung madaling tandaan, tsaka ano lang naman yun, 4 na ano lang 4-letter combination. Ayun lang, so hopefully nakatulong tong vlog ko, and if nagustuhan nyo, don't forget to LSS, like, share, and subscribe. So thank you very much guys for watching and hope to see you again sa aking next video. Ito pa rin si Jonel.